mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin Inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sperry Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang third Sunday of the month of January 19, 2025 sa radio po sa Barangay 92.7 FM, GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City, Philippines. Ito ay marinig nyo every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito usually 2 to 3 days. Ang ating pong lesson ay pinamagatan kong Repentance, the Neglected Command, based on the book of Matthew, chapter 3, verse 7 to 8. Ang pagsisisi, ang utos na nakakalimutan. At ang ating teksto, mababasa po natin sa Matthew chapter 3, verse 7 to 8. Ganito po ang sinasabi ng Matthew 3, 7 to 8. But when he saw the Pharisees and the Sadducees, referring to John the Baptist, coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warn you to flee from the coming wrath, produce fruit and keeping with repentance." Yung pagsabi ni John the Baptist, Matthew 3, 7 to 8, sa mga Pariseo na mga Sadduceo na lumapit sa kanya para mapabautismohan. Basahin po natin sa wikang Pilipino. Ang sabi ni John, nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Sadduceo upang magbautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan niyo muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi at huwag niyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalika ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Yun po ang ating pagbabasa sa Matthew chapter 3 verse 3, chapter 3 verse 7 to 9. Po ang ating teksto ay 3, 7 to 8 lang, ano? Ngayon, ito po yung ating introduction, mga kaibigan at mga kapatid. John the Baptist was preaching in the desert of Judea, and his message was, "Repent, for the kingdom of heaven is near." Si Juan Bautista po ay nangaral doon sa ilang or wilderness of Judea, at ang kanyang mensahe, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. So anong nangyari? People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of Jordan. So naniwala po yung mga tao sa kanya. Magaling siya na propeta, nangangaral siya doon sa wilderness of Judea. So ang buong Jerusalem, buong Judea, at yung nasa kabila pa ng ilog Jordan ay naparoon sa kanya para magsisi sa kanilang mga kasalanan, magkonfesyon at saka magpabautismo. Ganun po efektibo ang pangangaral ni Juan Bautista. So mababasa natin sa chapter 3 verse 1 and 2. Ganito po ang sinasabi sa Biblia. Nang mga panahong yun, dumating si Juan na tagabautismo sa ilang ng Hudiya at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Iyon po ang sinasabi doon. At sa talatang 6 ay mababasa pa rin natin ang sinasabi ng Biblia. Chapter 3 verse 6 ay sinabi pa rin ni Apostol ng sumulat ni Matthew, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa ilog na Jordan. So makikita natin na maraming tao pumunta kay John the Baptist o kay Juan Bautista para magpabautismo.
Now sa ating leksyon po mga kaibigan at mga kapatid ay 4 na parte ang ating tatalakay. Number 1, what is the requirements or what are the requirements of the kingdom of heaven? Kung ikaw ay papasok sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos, ano po ang dapat mong gagawin? Number 2, confession of sins is necessary. Kailangan magpahayag ka ng iyong mga kasalanan. Pangatlo, there should be fruit in keeping with repentance. In other words, pag sinabi mong ipapahayag mo yung kasalanan mo, hindi lang pahayag, hindi lang pagsisisi, kundi kailangan talikuran mo ang mga ginagawa mong kasalanan. Yun po ang ibig sabihin talaga ng repentance o pagsisisi. Number 4, baptism is for the remission of sins. Ang pagbabautismo sa tubig ay kailangan para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Marami pa ang hindi naniniwala sa literal na bautismo na kailangan daw ilubog sa tubig sapagkat mayroong mga nagtuturo na maniwala ka lang kay Jesus, tanggapin mo raw si Jesus sa buhay mo, ikaw ay ligtas na. Yun ang paniniwala nila, pero hindi po yun ang tinatawag at itinuturo ng Biblia. Kaya dumako na po tayo sa ating discussion. Number 1, subject matter, the kingdom of heaven requirements. Ano po ang hinihingi ng Diyos para ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng langit o sometimes tinatawag nilang kaharian ng Diyos? Dito po sa sulat ni Apostol Juan, John chapter 3 verse 5, Ebanghelyo ni Juan 3:5, sabi ng Panginoon kay Nicodemo na isa pong Jewish teacher, and actually he was one of the Pharisees, and sabi nila member pa ng council, Supreme Council ng mga Hudyo. Sabi ni Kristo sa kanya, no one can enter the kingdom of God unless he is born of the water and of the Spirit. Walang makakapasok sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ng langit kung siya ay hindi mababautismohan ng tubig at ng Espiritu. So kailangan dalawang bagay. Bautismo sa tubig, bautismo pa rin sa Espiritu. At sabi nila yung bautismo sa tubig, iyon po yung literal na ilulubog ka sa tubig. At sabi pa rin ng iba, yung bautismo sa Espiritu ay tinatawag nilang Holy Spirit Baptism. Tatanggap ka ng bautismo ng Espiritu Santo at ikaw ay makapagsasalita ng iba't ibang wika at makakagawa ng himala. Noon po yun. Now, ano pa? Ano sabi pa ni Kristo sa Matthew 7 verse 21 tungkol sa tinatawag nating requirement to enter the kingdom of heaven? Ano sabi ng Panginoon? Sabi ni Kristo, Matthew 7:21, not everyone who calls me Lord, Lord shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. So hindi lahat na tumatawag sa kanya Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, sabi ng Panginoong Jesucristo. So balit ang mga gumagawa ng kalooban o kagustuhan ng Ama niya sa langit. So may condition palagi. Number 3, ano pa sabi ni Kristo sa Matthew chapter 5 verse 20, using po the English Standard Version? Sabi diyon ni Kristo sa mga Pariseo at sa mga gustong sumunod sa kanya, unless your righteousness exceed that of the Pharisees and of the scribes, you will never enter the kingdom of heaven. Anong ibig sabihin ni Kristo doon? Kung ang inyong pagiging matuwid ay hindi niya hihigitan ang katuwiran ng mga eskriba at ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano pong ibig sabihin ni Kristo Panginoon, mga kapatid? Ang mga Pariseo, ang mga eskriba, sila po ay mga ipokrito. Tinuturo nila, pinangangaral nila, subalit hindi po nila sinusunod. So ang ibig sabihin ni Kristo sa Matthew 5:20, kung puro lang salita, pagtuturo lang, pangangaral lang, subalit hindi naman natin sinusunod ang salita ng Panginoon, wala tayong aksyon. Sinasabi lang natin, naniniwala tayo kay Kristo, pero wala pong ebidensya na naniniwala tayo at sumusunod kay Kristo. Yun po ang sinasabi ni Kristo sa Matthew 5:20, unless your righteousness exceeds that of the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Number 4, so sabi ni Kristo, ang mga skriba at mga Pariseo ay panlabas lamang ang kanilang katuwiran. Hindi totoong sila ay matuwid o gumagawa ng kalooban ng Diyos. Pakitang tao lang po. Ang problema,
ng mga Pariseyo at mga Eskriba. So therefore was what you call a hypocritical kind of righteousness. Hence, it's not acceptable with God. So kung ang ating pagiging matuwid ay paibabaw lamang, pakitang tao lamang, hindi po tinatanggap ng ating Panginoong Diyos yan, mga kaibigan at mga kapatid. So yun po ang requirements ng pagpasok sa kaharian ng langit. Now let's go to our second topic. Number 2. Confession of sins is necessary. Ang pagpahayag ng ating mga kasalanan ay kailangan. Bakit kailangan? It shows humility. Gusto po, yan po ang utos ng Panginoon. Bakit kaya? Before John the Baptist baptized those who came to him, they confessed their sins. Ayon po sa Matthew 3:16, 3:6, sabi dito, ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binabautismohan niya sa ilog Jordan. So ganun po ang ginawa ng mga taong gusto mapatawad sa kanilang kasalanan. Ito po ay bago na itatag ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. So kailangan pahapahayag sa kanilang kasalanan bago sila mabautismuhan. Bakit kinakailangan po ang tinatawag na pagpapahayag ng kasalanan or tinatawag nating confession of sins? Well, very simple. There would be no forgiveness unless sins are confessed to man and to God. So wala pong kapatawaran kung ang mga kasalanan ay hindi papahayag sa Panginoon Diyos, pati na rin sa mga tao, sapagkat ang kasalanan ay sa Diyos at siyempre nakakasala rin tayo sa harap ng ating mga kapwa-tao. Alright, ano pa sabi sa John chapter 1 verse 9, 1 John. Ito po yung sulat ni Apostol Juan sa chapter 1 verse 9. Sabi ni Apostol Juan, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us all of our sins. So sabi ni Apostol Juan, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat and He is just to forgive us of all our sins. So sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, ulitin po natin yung ating binabasa kanina. Sabi doon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us all of our sins. So sabi ni Apostol Juan, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat ang Diyos at patatawarin tayo lahat sa ating mga kasalanan. So, mga kaibigan at mga kapatid, alam ng Diyos ang ating mga kasalanan. So yung tinatawag nating confession o pagpapahayag sa ating kasalanan is a sign of humility and willingness to surrender our will to God. So pag tayo ay nagpahayag ng ating mga kasalanan, ito po ay simbolo ng pagpapakumbaba at ang kagustuhan natin na isuko natin ang ating kalooban o kagustuhan sa Diyos. I will repeat that. God knows our sins, so when we confess our sins, it is a sign of humility and willingness to surrender our will to God. Yun po ang purpose ng confession. Ano sabi ni Kristo sa Matthew 5 verse 3? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Pinagpapala yung mga mababa ang kalooban o mapagpakumbaba sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Matthew chapter 5 verse 3. Ano pa sabi ni King David, Psalms chapter 51 verse 17. Salmo o mga awit kapitulo 51 talatang 17. Sabi ni King David after he committed a sin against Bathsheba, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise. So, ang ibig sabihin, contrite heart, broken, hindi po literal. Kung hindi ibig sabihin, ang nagpapakumbaba, ang nagsisisi, ay tatanggapin ng ating Panginoong Diyos. Yun pong ibig sabihin ni King David dito sa Psalms 51 verse 17, kung saan ay sinasabi niya, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise. So, tatanggapin ng Diyos kung tayo ay magsisisi, magpapakumbaba
isosurrender natin ang ating kalooban at kagustuhan sa Kanya. Now, let's go to the third subject matter. Fruit in keeping with repentance. Ano pong ibig sabihin ng fruit in keeping with repentance? Ang ibig sabihin, may bunga ang sinasabi mong pagsisisi. Hindi sapat na tayo ay magsisisi sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, at sabi na, nagsisisi ako. Kakalimutan ko na yung aking mga kasalanan. Tama po yun. But there should be an evidence that the sinner is indeed repentant of his sins. Ang isang makasalanan, kailangan magpakita ng ebidensya na siya ay talagang nagsisisi sa kanyang mga gawang kasalanan. So what's the meaning of the word repentance? Repentance comes from the Greek word metanoia, nang ibig sabihin literally a change of mind, a change of heart, and a change of action. And if there is none, repentance is not true repentance. It is a fake kind of repentance. Ulitin ko po, ang pagsisisi at ang tunay na pagsisisi ay ang pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, at pagbabago ng aksyon. Kung wala ito, hindi po tunay na pagsisisi yun. That is not true repentance. Bakit hindi binabautismuhan ni Apostol, rather ni John the Baptist o si Juan, na propetang si Juan, bakit hindi niya binautismuhan yung mga Pariseyo at mga Eskriba nang sila'y lumapit sa kanya? Ang dahilan, John refused to baptize the scribes and the Pharisees for he knew their hypocrisy. Alam niya ang kanilang pagkagiging ipokrito. Ano ibig sabihin? Mapagpaimbabaw. Pakitang tao lamang ang pagsisisi ng mga Eskriba at mga Pariseyo, kasama na po doon ng mga Sadduceya. Now, brothers and sisters, today, preachers of God's Word should ask for fruit of repentance before baptizing a person. So, ibig kong sabihin mga kapatid ganito, sa ngayong kapanahonan, kung tayo po yung nangangaral ng salita ng Diyos, hingin po natin yung ebidensya ng pagsisisi ng mga taong babautismuhan natin. Marami pong gustong bautismuhan lang lubog, ligtas na raw sila. Pero ang buhay nila hindi nagbabago. So hindi po sapat yun mga kaibigan at mga kapatid. Kailangan po may ebidensya na tayo o sila na babautismuhan natin ay talagang nagsisisi at handa nilang talikuran ang kanilang kasalanan, ang kanilang dating makasalanang buhay bago sila bautismuhan. Sapagkat ang bautismo po, sabi ng Panginoong Jesucristo, then they were baptized for the forgiveness of sins. Hindi po talaga yung tubig ang nag-aalis ng kasalanan, kundi yung dugo ni Kristo, yung buhay niya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, napapatawad po ang ating mga kasalanan. Yung ipagsabi ng forgiveness of sin, napapatawad tayo hindi dahil sa ginawa nating kabutihan, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon, dahil sa pagmamahal niya sa atin. Yun po ang purpose ng bautismo sa tubig. Yung water, ang tubig, ginagawa lang po parang pamamaraan ng Diyos, parang physical na representation na natanggal yung ating kasalanan. Di ba? Pag marumi ang kamay mo, naghugas ka ng kamay. So parang gano'n din ang bautismo. It is not really the water that forgive and removes our sin, but it is the sacrifice of Christ on the cross of Calvary that really remove and forgive us of our sins. Number 1, examples of fruits of repentance. Number 1, borrowed or stolen money must be returned. Kung ikaw ay nangutang, ikaw ay nagnakaw ng pera, kung pwede mo pang ibalik yung ninakaw mo, ibalik mo doon sa pinagnakawan mo. Yun pong ibig sabihin ng true repentance. Pero kung may pinatay ka, siyempre hindi mo na ibabalik yung buhay ng pinatay mo. Ano pong ibig sabihin doon? Ibig sabihin, pag ikaw ay pumatay ng kapwa mo, actually, ang parusa nun kamatayan din. Pero ang ating batas sa mundo, may kaunting awa, so hindi agad pinapatay. Life sentence lang. Pero kung sa Panginoon Diyos yan, ang buhay na kinuha mo, dapat buhay rin ang kapalit. Ganon po yun. Now, another example, live-in partners or what you call fornicators must separate. Marami pong nangyayari ngayong kapanahonan, nagsasama, lalaki at babae, hindi kasal. Yan po ay kasalanan. Yung tawag din sa Bible, fornication.
pagsasama na walang kasal, live-in relationship. Kung kayo ay may planong magpabautismo, dapat tigilan muna ninyo yon bago kayo magpabautismo. Number 3, adulterers must return to their legal partners. Ano pong ibig sabihin dito ng adulterers? Marami rin pong ganito ang nangyayari. Yung lalaki may asawang iba, yung babae may asawa ring iba, tapos nagsama sila, nagkahiwalay sila sa mga tunay nilang asawa, pagkatapos nagsasama sila. That's what you call adultery, double adultery. Sa lalaki, sa babae, adultery sa lalaki, concubinage, lalo na pag nagsasama sila. So doble ang kasalanan doon, adultery and concubinage sa ating batas, no? So kailangan, kung ibig yung sumunod kay Kristo, yung ganoong klaseng relationship, dapat maghiwalay. Lalaki, kung maaari, balikan yung asawa, o hindi, kung hindi na siya pwedeng makisama doon sa kanyang kinakasama na may asawa din sa iba. So in other words, we have to show evidence to the Lord and to people na tunay tayo nagsisisi by following, confessing our sins, and of course, may ebidensya na tayo ay nagsisisi, bumabalik sa Panginoon at tinatalikuran natin ang ating mga kasalanan. Number 4, in the last example dito sa ating subject matter, gamblers, smokers, drunkards, thieves must also stop their sinful ways. Ang mga mahilig sa sugal, ang mga nagsisigarilyo ng sobra-sobra, ang mga lasinggero, mga magnanakaw at iba pang uri ng kasalanan, dapat itigil na yan. Tigilan na, hindi na sila gagawa, impossible na mga ganong klaseng gawain kung sila ay tunay na nagsisisi, gustong sumama sa kay Panginoong Jesucristo, gusto maging membro ng iglesia, at gustong mabuhay nang ayon sa salita ng Panginoon, at gusto nilang mamana ang kaharian ng Diyos sa kalangitan. Isa pong example sa Biblia, the so-called prodigal son or the alibughang anak. He returned to his father, giving up his wasteful life. Ayon sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 20. Meron pong alibughang anak or the prodigal son. Binigay ng ama yung kayamanan niya, at nang naibigay niya sa kanya, lumayo po siya, pumunta sa isang bayan. At doon, namuhay siya ng mariwasa. Winaldas niya po yung pera na binigay ng kanyang ama, at hanggang sa naging mahirap siya, ang kinakain niya pa yung kinakain ng mga hayop. So, nagising siya sa katotohanan na bakit hindi ako babalik sa aking ama. Sasabihin ko, wag mo na ako ituring na anak, gawin mo na lang akong alipin. Kaya bumalik siya. So, yun pong isang example ng true repentance. Hindi lang nag-isip, hindi lang nagsisi, kung hindi tinanggap na niya siya ay makasalanan, bumalik sa kanyang ama, at siya ay tinanggap naman kahit na siya ay naging masama. So, yun po ang example ng tinatawag na fruit of repentance. So, sa lahat ng mga ibig bumalik sa Diyos, kailangang kalimutan talikuran ang mga kasalanan na yan. Alright, yan po yung ating leksyon number 3. Number 4 point, baptism is for the remission of sins. Ang bautismo ay sa kapatawaran ng mga kasalanan. Marami pong tao, maraming nangangaral, preachers, pastor ng iba-ibang religious group, hindi na raw kailangan ng bautismo. Hindi ko na sasabihin kung sino yon. Maniwala ka lang kay Kristo, tanggapin mo lang si Kristo, manalangin ka lang, ikaw ay maliligtas na. Yun po ay wrong teaching. Maling-mali po yan. Hindi po sinasabi ng Biblia. Now, kita nyo dito sa book of Matthew, John baptized those who came to him for forgiveness of sins. Si Juan Bautista, nagbautismo sa mga taong nagpahayag ng kanilang mga kasalanan. Example po yan. Now, ano pa? Hindi po yung bautismo, as I was saying kanina, ang nagtatanggal ng kasalanan, but it is a requirement. Bakit? Yun sabi ni Kristo, he who believes and is baptized shall be saved. Ang sumasampalataya at nababautismohan, maliligtas. Iuutos ng Diyos yun eh. Ngayon, yung utos na yun, sinusunod natin dahil mahal natin ang Panginoon. Hindi po pakitang tao lamang, kasi may nagsasabi rin, kahit daw sumunod ka, hindi ka naman galing sa puso, hindi pa rin tama. Yun po ang parang rason niya kung kailangan na hindi na kailangan mag-baptize. Anyway, the death of Jesus Christ, the sacrifice on the cross,
Meron pong tinatawag na retroactive and prospective effects. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 24? Basahin po natin mga kaibigan at mga kapatid ang sinabi ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 24 para naman sa kaalaman ng karamihan kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon dito, Apostol Pablo, kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. So, dati po, sa mga Hudyo, mayroon silang kautusan. Anong ibig sabihin doon? Sumunod sila sa batas, subalit, ang tunay na kapatawaran ay sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi importante yung pagkamatay, yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa cross, sana hindi na nangyari. Hindi na ginanap ng Panginoon Diyos. Kasama po sa plano ng kaligtasan yun. So yung mga nasa lumang tipan, mula kay Adan hanggang sa kapanahonan ni Juan Bautista, yun po sila ay napatawad sa kanilang kasalanan. Hindi dahil sumunod sa utos ng Diyos literally, kundi sila ay may pananampalataya at ang pananampalataya na yan ay nakatuon pa rin sa ating Panginoong Jesucristo in the future. So ang ibig pong sabihin, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, mayroon pong retroactive effect pati yung mga nasa Old Testament mula kay Adan hanggang panahon ni Juan at hanggang ngayon epektibo pa rin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Anong sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 10? He died for us once and for all. Siya ay namatay para sa atin, minsan lamang at para sa lahat. In other words, hindi na kailangan ulit-ulitin ang kamatayan ng ating Panginoong sa krus ng Kalbaryo, although mayroon pong gumagawa niyan at mayroong nagtuturo na kailangan daw gawin palagi. No, Hebrews 10 verse 10, napakalinaw po. Christ died on the cross once and for all. People in the past, present, and in the future already forgiven because of Christ's sacrifice on the cross. Meron pong sinabi doon sa Pahayag, chapter 13, verse 8. Basahin po natin ang sinabi na sa Pahayag or tinatawag sa English na Book of Revelation, chapter 13, verse 8. Ganito po ang sinasaad ng Biblia, chapter 13, verse 8. Sasamba sa Kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago pa likhain ang sanglibutan. Ang aklat na ito'y pag-aari ng korderong pinatay. Ano pong ibig sabihin doon? Nakasulat sa aklat ng buhay bago pa likhain ang sanlibutan. In other words, alam na ng Diyos kung sino ang maliligtas bago pa namatay sa krus si Kristo, bago pa nilalang ang mundo. Alam na ng Diyos. He knows the future, the past, the present, and the future. Bakit? Diyos siya. Lahat alam niya. So, kahit ikaw man ay magsisi, ikaw man ay sumunod, whether sumunod ka man o magsisi, alam na ng Diyos yun, mga kaibigan at mga kapatid. So, the person crucified with Christ was allowed to enter paradise. Tingnan nyo ang awa, pag-ibig ng Diyos. Sa Lucas 23:43, bago pa namatay si Kristo, nakapako pa lang siya sa cross. Hindi pa siya namamatay. Hindi pa epektibo yung tinatawag nating New Testament law o kaligtasan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. So, balit may isang tao, kriminal, bago siya namatay, kasama ni Kristo na nakapako sa cross. Sabi ng taong yun, Panginoon, huwag niyo po akong kalilimutan o tandaan niyo ako, alalahanin niyo ako sa pagpasok niyo sa iyong kaharian sa langit. Remember me when you enter into the kingdom. Yun po yung taong makasalanan, nakapako sa krus kasama ni Kristo. Anong sagot ng Panginoong Jesucristo? Luke 23:43, sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso o sa kaharian ko. So, naligtas yung taong yun. So, minsan, ginagamit ng maraming false teachers, mga maling tagapangaral, mga bulaang propeta, na hindi raw kailangan ng bautismo para ikaw ay maligtas. Yun po ay nung panahon na yun, nakapako sa krus, paano mo naman bautismuan? So,
That is actually a very illogical conclusion. So ang requirement ng Panginoon ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, para tayo ay maligtas, sabi ng Panginoong Jesucristo, believe in the Son o Jesus, the Son of God and the Savior of the world. Kung hindi tayo sumasampalataya na si Kristo ay Panginoon, siya yung ating tagapagligtas, hindi po tayo maliligtas. Pero yun lang po ay una lang po yun. Kung puro lang paniniwala, hindi rin tayo maliligtas. Kasi ayon kay Santiago 2:19, ang mga demonyo ay naniniwala rin kay Kristo. Subalit, ayaw nilang sumunod kay Kristo hanggang panginginig lang. The demons believe and they tremble. Why? Because they're not willing to follow Christ. Takot lang sila kay Kristo, but they are not willing to follow Christ. At yung mga demonyo na yan, dati galing na sila sa langit. So hindi na sila pwedeng bumalik doon kasi naging makasalanan sila kahit katabi nila. Kasama nilang Panginoon Diyos at ibang mga anghel. So talagang ang destination nila, impyerno po. Ano pa? So there is a need for confession of our sins to God and to man. Kailangan ipahayag natin ang makasalanan natin sa Panginoon Diyos, pati na rin ang paghingi ng tawad sa mga taong nagawa natin ng kasalanan. Okay? Repent of all sins and show evidence of that action. Ulit lang po ito. Kailangan pagsisihan natin, talikuran natin ang ating mga kasalanan at huwag na pong ulitin kung maaari. Kung makasalanan ulit, pwede naman tayong humingi ng tawad. But if possible, sabi ng Panginoong Jesucristo, be therefore perfect as your heavenly Father in heaven is perfect. Alright, so mababasa natin sa book of Acts chapter 19, verse 18 and 19. Believers came confessing their sins and divulging their practices. Ano pong nangyari doon sa Epeso? Si Apostol Pablo po nangaral sa siyudad ng Epeso, doon sa Asia Minor. Anong nangyari? Yung mga taong nandoon mga gumagawa po ng tinatawag nating mga salamangka, mga pangkukulam. So anong nangyari? Nang sila ay naging Kristiyano, sumunod sa kay Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo, sila ay nagpahayag ng mga kasalanan nila. Ay, hindi lang po yun. Ayon sa Gawa 19, 18, 19, kung sila po may mga libro ng mga salamangka, ng mga pangkukulam, dinala po nila, sinunog sa mata ng lahat ng tao at umabot po sa sinasabi doon sa Biblia, 50,000 pieces of silver. 50,000. 50,000 na pilak. In other words, napakalaking halaga. So kumita sila dahil sa pagbibenta nila ng libro tungkol sa salamangka at tungkol sa pagkukulam. Sa ngayon po, maraming ganyan pa rin. Hindi nila sinusunog, hindi iniiwanan yung mga salamangkero, pagiging salamangkero nila, at hindi rin nila iniiwan yung mga gawain nilang pangkukulam. And so those who practice magic, burn their books and desirable, sabi doon sa Biblia, and they counted the value of them and it came to 50,000 pieces of silver. Acts chapter 19, verse 18 and 19. So ganun katindi ang kanilang pininiwala, ganun katindi ang kanilang pagsisisi, tinalakuran nila ang kanilang mga kasalanan, pati yung kabuhayan nila tungkol sa salamangka at tungkol naman sa pangkukulam. Pinagsusunog po nila doon, mga tao doon sa Epeso. Ganun katindi. At ganun nila gusto, sundin ng Panginoon, yun po ang ebidensya ng tunay na pagsisisi ng mga taong gustong sumunod kay Kristo. And so Peter said, sa lahat ng mga tao sa ngayong kapanahonan, ano ang gusto ng Panginoong Jesucristo na sinabi ni Apostol Pedro? Sabi ni Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mayroon pong nagtanong, pwede ba yung bautismo lang sa pangalan ni Jesus? Kasi doon sa Matthew chapter 28 verse 19, sabi ni Kristo, bautismohan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Kung halimbawa, Jesus name lang. Well, sabi naman ng Panginoon, Matthew 28 verse 18, lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. So pag sinabi nating baptism in the name of Jesus, ang ibig sabihin, tanggap yun. Kasi mismo si Kristo kasama doon
sa tinatawag nating Godhead or Trinity. Although hindi mo makikita yung word na Trinity sa Bible, but the idea of Godhead, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, nandun po sa Matthew chapter 28, verse 19. Sa pagtatapos po, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating leksyon pinamagatan kong Repentance, the Neglected Command, based on the book of Matthew chapter 3, verse 7 to 8. Conclusion po, God's command must be respected and obeyed. Ang utos ng Diyos dapat masunod, dapat igalang. Bakit? Tinatawag natin sa Diyos tapos hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga bilin. Sabi ni Apostol Pablo sa Gawa 17:30, talking to the Athenians, sabi ni Paul sa Areopagus, the times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. Kinakalimutan ng Diyos ang pagka-ignorante ng mga tao noon at sa ngayon. Kahit di nyo alam ang Biblia, ibig pa rin ng Diyos na kung nakilala nyo na ang Diyos, gusto nyong sumunod sa Kanya. Sabi ni Apostol Pablo, kayo ay mangagsisi. Talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Lumapit kayo sa Panginoon Diyos. Lahat kayo. Kung ibig nyong maligtas, mapatawad sa inyong mga kasalanan at matanggap ang Espiritu Santo, ang kaloob ng Espiritu Santo. So from now on, brothers and sisters, hindi natin pwedeng bawasan, hindi natin pwedeng dagdagan ang salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 4, verse 2. Anong sabi ng Panginoon kay Moses at kay Joshua? Do not add to the words of my command, and do not remove or subtract from the words of my command. In other words, wag nating bawasan, wag nating dagdagan. Kung anong sinabi ng Diyos, pagsisisi, pagkonfesal, paniniwala, pagbautismo, lahat yun utos ng Diyos. Huwag nating bawasan at huwag rin nating dagdagan. So, kung kayo po ay wala pa kay Kristo, kayo po ay aming ina niyan. Brothers and sisters, kung kayo nakikinig, nanonood sa video na ito, panahon na po para tayo lumapit kay Kristo. If you are not yet in Christ, you have to do the following. Ano pong gagawin natin? Number 1, you have to believe and be baptized. Kristo mismo ang nagsabi niyan sa Marcos 16:16. He who believes and is baptized shall be saved, but he who does not believe shall be condemned or shall be punished. Kristo mismo ang nagsabi nun. Si Apostol Pablo pa rin, sabi ni Apostol Pedro, Acts chapter 2 verse 38, sa mga Hudyo na nagpapako kay Kristo sa krus, sabi ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. So kung naintindihan nyo po mga kaibigan at mga kapatid, ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Bakit ko sinasabi yan? Dahil hindi natin alam ang ating buhay. Buhay tayo ngayon, baka bukas hindi na tayo buhay. We do not know. Hebrews 9:27 says, for it is appointed for man once to die, and after that the judgment. Wala pong second chance, walang purgatorio. Huwag niyong asahan yung mga sinasabi nila na may second chance. Wala pong second chance sa kabilang buhay. Now is your chance to be saved. Now is the time that you have to obey Christ. Ano sabi ni Kristo sa Matthew 11:28-30? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Yan po ang ating mensahe, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat po sa inyong pakinig, panonood. Pagpalain nawa ang inyong mga buhay at nawa wag niyong tigilan ang pag-aral ng salita ng Diyos, at kung kayo po ay nakakaunawa na ng salita ng Diyos, kayo po ay inaanya namin sa pamagitan ng salita ng ating Panginoong Kristo. Manalangin po tayo, mga kapatid. Lord, thank you very much sa lahat ng biyaya, sa lahat ng mga pagkakataong may pangaral yung salita. Salamat sa aming sponsor, ang World Radio International, the White Sparrow Road Church of Christ. Salamat din po sa aming mga sponsoring partners sa pangaral yung salita sa YouTube at sa radio. Kapatid na Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila. Kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando Congregation. Brother Ed
and Sister Beulah sa California. The Golden Gate Congregation, sponsors ng ating magazine, ang Christian World Ministry, kapatid na James Kitoriano, Art Madlaeng, Terry Dennis, John Jeffrey, and of course Deborah Quinones Marcos, mga kapatiran natin sa Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig, mga kapatiran sa buong Pilipinas, siyudad ng Baguio, Pangasinan, La Union, Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, and all over the Philippines. Binabanggit ko rin ang aking sister na nasa Cebu, kapatid na Nars and Bibing Tuanyo, yan po sa Dao Capiz. All over the Philippines, we thank you, Lord, and please cleanse us from all of our sins through Christ. We ask all these things, Lord, in Jesus' name. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.